Ayun, magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating programa na Come Follow Me Philippines. Ako po inyong host, si Brother Dave. Ayun, ngayong araw na ito, tayo magpapasalamat po sa ating Ama sa Langit, our Heavenly Father, for giving us this wonderful day in spite po na may mga bagyo na pumapasok sa atin, but giving us yung positive na pananaw sa buhay. Ako ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta, pakikinig sa ating programa. Ang atin pong topic for today, mga kapatid, ay ating makukuha o mababasa sa Come Follow Me na manual, August 10 to 16. Dito na po tayo sa Job chapter 19, yung pangatlong paragraph po, or topic, Jesus Christ is my Redeemer. So dito matutunan natin bakit nasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay aking manunubos. Sa Job chapter 19 ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng aklat ng Job. Dahil makita natin dito ang pananampalataya ni Job sa gitna ng matinding paghihirap. Nakaranas siya ng pagkawala, sakit, sakit sa katawan, kalungkutan, at pakiramdam na hindi siya naunawaan ng mga taong malapit sa kanya. Even though yung mga close friends niya, sinabihan pa siya na siguro dahil gumawa ka ng mali, kaya na pinagdadaan mo mga bagay na yan. Sa verses 1 and 22, makikita kung gaano kabigat ang kanyang pinagdaraanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi ni Job ang isang napakagandang bahagi o pahayag ng pananampalataya. Sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay buhay. Okay? Dito natin mababasa sa Job chapter 19 verses 25. Sapagkat alam ng ating kwento sa Job, alam ni Job na ang kanyang manunubos ay buhay. Dahil buhay ang ating manunubos, tayo din na may pag-asang mabuhay muli. In spite na meron tayo dito, parang sa akin, habang binabasa ko ito at pinag-aralan yung buhay ni Job, parang sa kanya, temporary lang naman yung nangyayari sa buhay natin dito. Di ba? All of us gonna pass by in this world, in this life. And if we believe in the true God na pinaniwalaan natin, in the next life, we will have a good life. Ganon katindi yung pananampalataya ni Job. Na lahat ng ito, na meron tayong parte lang ng temporal na buhay natin. Hindi nakikita ni Job says Jesus Christ sa mortal na buhay. Ngunit mayroon siyang malalim na pananampalataya na may manunubos na buhay at darating upang iligtas siya. Parang nakikita niya yung suffering na naranasan ko ngayon ay sobra pa sa naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na pa nakita si Jesus Christ, but ganun katindi yung kanyang pananampalataya. Kaya si Job ay parating ginagawang halimbawa sa atin na siya yung parang sabi natin pag in terms of faith at patience, si Job na isa sa mga mortal na tao ang nakaranas at mayroong kaganapan na ganun. So may natin ang kwento, my dear brothers and sisters. But before that, gusto ko pong ipakita at ipasalamatan yung mga full-time missionaries natin na naglilingkod ngayon. Imagine natin, iba dyan, inactive. Tapos nag-prepare, nagpumunta sa mission. Iba dyan, umati ng seminary at institute pero hindi ganun kalalim kanilang pag-aralan. And then, they go na mission. Dala-dala nila yung desire, yung patutuo nila, yung commitment nila na maglingkod sa iba. Kasi, andaan natin, my dear brothers and sisters, yung ibang mga tao na-convert sila sa pamamagitan ng banal na espiritu. Naramdaman nila yung conversion. Kasi yung knowledge, pwedeng ikut-ikutin yan . Kanyang umaga, when I open my Facebook, may nakita ako 2 missionary. Tapos may kausap silang medyo may edad na lalaki. Tapos yung lalaki nag-post na yon, nasabi na may mga tanong siya, parang nangyari, parang debate. And then, abang naliligo ako, tapos, hinimay-himay ko yung sitwasyon. And then, doon ko nalaman, yung mga full-time missionaries natin, sabi ko nga iba dyan, inactive. Tapos bumalik sa simbahan, nagka-desire to serve a mission, nag-mission. Pagdating sa MTC, ngayon, in our time, 2 weeks yung pag-aaral, hindi kami nag-aaral para mag-debate. Nag-aaral kami ng basic gospel principles na natuturo namin, di ba? Gospel of first vision, lesson 1. Second is plan of salvation. And third is Gospel of Jesus Christ. Hindi na papasok yung binyag. And ika-4, yun yung mga commandments. So, in that 2 weeks, hindi ganon kalalim yung pag-aralan. Unlike sa iba, modesty aside, na since
So pag-umpisa pa lang na pagka-member nila, for 10 years or 1 year na lang, yun parating pinag-uusapan nila. Ito yung mga verses by verse yun. No, the way they talk to sa kanilang kausap. So therefore, pag yung mga full-time missionaries natin nakikipag-usap sa mga brothers din or sister, yung mostly na binabahagi nila is yung gospel ng Jesus Christ. Hindi sila bihasa sa pagdating sa scriptures, no? Mga verse na yan. They can share but not literally na yun yung motibo nila na pag-aralan how to debate. Ano yung tactics, paano manalo sa debate. Walang ganun sa atin. Ako, never akong narinig or nakaranas na mayroong klase na ganun topic, nag-uusapan kung paano i-defeat yung ibang faith. No, sa atin is more about work. Kasi ang galing natin sa pagsasalita, pati hindi naman nakikita sa gawa natin, people will not believe on us. But being a true Christian, nakikita sa ating mga kinikilos everyday. That is why it is important, being a missionary, you have the testimony. Kasi yung knowledge, halimbawa, pag ako nakipag-usap doon, basta mayroon lang akong cellphone at malakas na internet, no, pwede akong mag-research ng mga passages. Pwede kong gamitin yung aking pag-iisip at yung cellphone sa mga scriptures na nakakalimutan ko. Hindi po ba? Unlike noon sa amin, wala eh. Kailangan mo talagang saluhin yung scriptures. But, still, mayroong taong mas magaling sa'yo. And in the end, kung mas magaling siya yung mananalo, yun mo yung basihan, no, ng pagiging totoong simbahan. Yung mananalo. Kasi, yung pag-knowledge na yung pag-usapan natin, maraming mas magaling. Mas may magaling pa dyan. Pero ang tanong, pinamumuhay ba natin yung mga salitang yun? Yung sabi natin kung saan nanggaling yung Diyos. Ano ba yung Diyos? Tao ba siya or Diyos siya? And everything ng mga technicalities, ika nga. Pero ang tanong, everyday ba naging mabuti kang Kristiyano? Nagbabahagi ka ng tulong sa iba? Nagpapatawad ka ba? Teachable ba tayo? Mga Christ-like attributes, yung pasensya natin, yung pagmamahal natin, yung humility natin, yung pagiging peacemaker natin, 'di ba? Yung pag-aaral natin sa scripture. So madami. May mga kapatid tayo na being blessed ng pag-iisip, and yun talaga yung parang naging passion nila to seek yung parang scriptural, magaling sila. But tayo dito ako hindi ko sinasabing magaling, pero dito ako na kung saan ba dito yung aking forte, yung pagbabahagi ng Christ-like attributes, yung history at paano natin ito matutunan sa ating buhay. So, yun lang. Gusto ko lang pasalamat sa mga full-time missionaries natin. Alam ko hindi lahat masasagot natin. That is why mahirap makipag-usap sa tao na sirado na yung isip niya. The reason why nakipag-usap siya sa inyo is to test yung kakayahan niya, how to ipakita na tama siya at mali. Mahirap i-convince, mahirap turuan ng taong mga ganun. Kasi gusto niya lang na maging mali kayo at maging tama siya. Okay lang sana if sharing of ideas lang. Kaso binibidyoan eh. Para lang pakita na, tama sila. Ito yung mali ng mga Latter-day Saints. Diba? So shout out sa inyo. And pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit in the age of 18. Imagine, you're 18 years old. And nagsiserve kayo. Araw-araw naglalakad kayo yung taong yun. Yun yung trabaho niya. Siguro nasa 40s na yun. So, 20 years of experience debate compare sa isang 18 years old. Nakakabalik lang. Hindi masyadong iba't iba yung pinag-iisip niya, senior high school. Diba? So, I know that the Lord will guide and that experience of yours, no, na nakita ko sa Facebook, magtutulong yun how mo baka may purpose yun para na mas palawakin mo pa yung pag-aaral mo sa scriptures. Okay? So dito na po tayo sa himay-himay. So maaring maging mahirap ang buhay kahit tayo ay tapat sa Diyos. And literally, totoo yan. Even though na faithful tayo sa paglilingkod sa Kanya, maaring maging mahirap ang buhay natin. Pero hindi yun basihan na mawala na tayo ng pag-asa, mawala na tayo ng comfort galing sa Diyos. Hindi naging madali ang buhay ni Job.
Hindi niya agad alam kung bakit nangyayari ang lahat. As human as we are, intended lang na makaramdam tayo ng galit, no, ng sama ng loob, ng sadness, ng kalungkutan. Kasi wala naman siguro na nabalian ka tapos tatawa ka pala. Hindi wala namang gano'n, no, 'di ba? Oy, nabalian ka. Ay, nabali tapos tatawa ka, 'di ba? Masasaktan ka. Minsan sisigaw ka dahil sa sakit. Kasi human tayo, nasasaktan. Pero yung long term nito is yung ating pagkakilala sa mga challenges na dumarating sa atin. Yung mga learnings natin, doon nababasihan yung faithfulness natin, hindi lang sa umpisa. No, hindi ibig sabihin na may problema tayo ay iniwan na tayo ng Panginoon. Minsan, ang faith ay sinusubok mismo sa panahon na hindi natin nakikita ang dahilan, no? Sinusubok tayo ng Diyos sa mga panahon hindi natin lubos na nakikita ba yung mga nangyayari. Pero in the end, makita natin na tinutulungan pala tayo ng Diyos. May mga purpose pala sa mga bagay na nangyayari sa atin. Si Jesus Christ ang ating manunubos. Ang pinakamalagang katotohanang ipinahayag ni Job ay, may Redeemer liveth. Nabubuhay ang aking manunubos. Buhay. Ang manunubos ay si Jesucristo. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Nagtagumpay laban sa kamatayan at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa muling pagkabuhay. I know, depende kasi yun sa level ng pagkakaintindi natin. Sa akin, ganito yung level ng pagkakaintindi ko. Sa mga elders pa sa simbahan o sa mga mas nakakatanda pa, yung mga Era 70, mga apostles natin, iba din yung level ng kanilang pag-iisip pagdating dito, no? That's why the more we are more closer to our God, the more tayo nagiging malakas. The more na naintindihan natin yung doktrina niya, the more naintindihan natin yung purpose natin here on earth. Kasi yung ating manunubos ay buhay. Dahil buhay siya, nagkakaroon tayo ngayon ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng magandang pananaw sa hinaharap na lahat ng ito malalampasan ko. No? Hindi naman sa buong buhay natin, puro lungkot na lang. It's a matter of choice din. Kaya kahapon, pag-uusap namin ng kaibigan ko, sabi ko, kung ano yung nagagawa natin sa buhay, kung ano yung nagiging tayo is malaking factor yung choices natin. Dahil yun sa mga pagpili natin, di po ba? Kaya napakalaga po na isipin muna natin yung bakit kinikilos natin, kung ano yung magiging end result nito. Kaya sabi nga ni President Russell M. Nelson, start in the end of mind. No, pag iniisip mo pa lang, teka, ano yung magiging end? Maganda ba yung resulta nito? Pag mag-aral ako, ano yung magiging result nito, 'di ba? Kung pag-usahin ko sa negosyo, ano yung magiging end result nito? Pag magsimula ako na sumubok ng bisyo, masamang bisyo, ano yung magiging end result nito? So, kasi yung bisyo hindi lang sugal. Kasi sa atin yung bisyo, kala natin is about alak, 'di ba? Sigarilyo, drugs. Pero may mga bisyo na sugal, babae, nalulung sa paglalaro, no, ng mga nga kahit mga matatanda daw sa ibang lugar ay nalulung sa bisyo sa mga scatter, mga casino, di ba? So dito makikita natin, my dear brothers and sisters, na pag lumalayo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos o sa paggawa ng mga Christ-like o Kristiyanong gawain, nakita natin nag-iiba yung ating gusto. Doon tayo dinadala ng desire natin sa hindi maganda. Di po ba? Kaya mahalaga po parati nating i-guard or sabi pa na ingatan yung ating puso. Kasi hindi natin alam what will happen next. Ang alam na natin yung desisyon na gagawin natin sa mga oras na to, sa mga time na to. Yung pangatlong bagay po dito ay ang kaalaman tungkol kay Kristo ay nagbibigay ng pag-asa. Kapag alam kong buhay ang aking manunubos, hindi kailangang ang problema ko ang aking katapusan ng aking pag-asa. Kasi pag alam natin na may solusyon eh. Masakit ang pinagdaraanan natin, pero hindi tayo nag-iisa. Buhay ang ating manunubos. The more tayong nag-aaral ng banal na kasulatan, the more natin pinagbubulay-bulay o pinag-iisipan yung mga nangyayari sa araw-araw natin, the more nating pinagkakatiwala yung ating buhay sa Diyos,
Nasabihin natin, God, I will work, magtatrabaho ko yung araw na ito. At pinagkakatiwala ko yung araw na ito sa'yo. The more natin nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, the more nating naramdaman na magaan lang. Pagkatapos ng hapon para sa iba, sabi nila, ang bigat-bigat naman ng dinadala ni brother o ni sister. Parang hindi ko kaya yung buhay niya. No, nang dinadaanan niya sa buhay kasi trabaho, pamilya, ano pang ginagawa natin. Pero pag tayo, para sa atin, kulang pa yun. Parang naghahanap pa tayo ng iba pa nating magagawa. Kasi ini-entrust natin, no? Tayo pinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin at nagiging mas madali yun. Mayroon pang room para sa progression. So ang faith ay maaaring manatili kahit may mga tanong. Hindi nawala ang lahat ng tanong ni Hope, ngunit hindi rin nawala ang kanyang pananampalataya. Bilang tao, marami siyang tanong. Bakit nangyayari mga ganito? Bakit hinahayaan? Pero hindi nawawala ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga, sige lang, magreklamo ka, pero gumagawa ka. Mas magandang ganun. Nagmumurmur ka, pero gumagawa ka pa rin. Di ba mas maganda kung hindi ka nagmumurmur, tapos gumagawa ka, sumusunod. Mas maganda yon. Pero let's i-weigh natin sa worst scenario. Mas okay pa yung nagmumurmur na nagtitiwala pa rin kaysa sa hindi ka nagmumurmur pero wala ka ng tiwala. Mas mahirap yung mga taong yung mga taong tahimik kasi hindi mo alam yung iniisip. Mas gusto ko yung yung taong lumalabas lahat sa bibig niya kasi alam mo kung ano yung iniisip kasi ninasalita niya, no? Kaya maganda na andun pa rin yung ating pananampalataya in spite sa mga pinagdadaanan natin or yung mga struggles natin sa buhay. Para sa akin, napakagandang lesson to. Hindi ko kailangan malaman ng lahat bago ako magtiwala kay Jesus Christ. Hindi ko kailangan malaman lahat. No, yung mga solusyon, yung mga nangyari sa future. As par everyday, nag-i-enjoy ako. Brothers and sisters, maghanap tayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin everyday. Yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. At alam ko na maramdaman natin yung kasiyahan, kapayapaan, pagmamahal in spite po sa mga challenges na nagdadaanan natin. Alam ko na lahat tayo may kanya-kanyang krus na pinapasan sa buhay. Either finances man yan, financial, pamilya, trabaho, pag-aaral, iba pang mga bagay. Or minsan nagtatanong tayo, ano yung purpose ko sa mundong ito? Pero brother and sister, huwag niyo pong kalimutan na mahal ka ng Diyos. Habang you humble yourselves, we humble ourselves towards Him, maramdaman natin na may sagot pala sa mga tanong natin. I know these things to be true. Masaya ako na nakasama ko po ngayong araw na ito. At patuloy po tayong maglingkod sa makakaya natin. Sa lahat ng meron tayo. Hindi lang makakaya natin. Sa lahat ng meron tayo. Either working out o hindi nag-work. Basta para sa atin. Para sa akin, sabi ko, as far nagagawa ko yung tungkulin ko sa Diyos. Yun ang parati kong sinasabi. Sabi ko, baka wala, may nakikinig pa ba sa aking pagbabahagi. Sabi ko, ginagawa ko yung tungkulin ko sa Diyos. Habang ginagawa ko, may mga tao talagang makikinig, no, na bukas ang kanilang puso na pag-aral at ibabahagi nila sa kanilang mga klase, sa Sunday school, no, sa mga ward nila. And I know na ito pong programa ay para po sa ating lahat. Kayo po ay natututo, ako din po ay natututo din, no, sa mga lesson na binabahagi ko. I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.